Hello po, dito ako presinto, nakadetain. Andito mga staff at attorney ng Manikat. Pinapakulong ako. Hu hu hu. Ay, welcome back mga kajani. At portahan nyo nga pala yung aking channel ha. Pakisubscribe na po, like, share at hit yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps na usapan. So, narinig yung sinabi ko? Martes din po tayo, no? Actually, mga kadyani, no? Nakita ko lang ito sa isang Facebook page ng isang online lending na hindi ko alam kung para sa victims or para sa applications o para sa mga nag-a-apply ng mga OLA. So, yun mga kadyani, no? Pag-usapan natin to. Ito kaya ito, no? Pakita ko sa inyo. Yan, di ba? Nakita niyo po ba? Yan, nakasulat Naka-anonymous po siya. Okay. Na dahil naka-anonymous po siya, hindi natin sigurado kung totoo talaga yung sinasabi nito o hindi. Pero pag-usapan natin kung pwede ba talagang gawin ng mga OLA itong kanilang ginawang ito na nandun daw po siya sa presinto, nakadetain kasama yung mga staff at attorney ng isang OLA. At yung masama rin yung may binanggit na pangalan ng isang OLA. So yun, papasok na naman sa hindi magandang sitwasyon yung pangalan ng OLA na ito at madaragdagan yung mga complaint kung sakasakali mayroong mga reklamo ng ganito. Pero tignan natin kung talaga bang nasa batas o talaga bang legal itong ginagawa nila na magpa-detain ng isang borrower o magpakulong ng isang borrower. Kung saan mayroon tayong tatalakayin na nasa presinto nga raw po yung isang OLA victim. OLA victim nga ba talaga? At meron daw attorney at saka staff ng isang OLA na kung saan nag-name drop pa nga siya na hindi ko alam kung totoo talaga yung sinabi niya na yun ang OLA na ginamit niya. Hindi ko alam kung ano yun, pero ito lang masasabi ko, tingin ko agent yun, isang OLA agent na sumali sa FB page para manakot, para magbigay ng fearmonger, magdala ng kaba doon sa mga humiram doon sa mga OLA para magsipagbayad dahil ayan na nga, nasa presinto daw at kasama yung staff at attorney ng isang OLA na yan. So yun mga kadyani, tama ba at kailangan ba talaga ng isang attorney na kapag kayo ay isasampahan ng kaso? Ito alamin natin. Disclaimer, hindi sa akin to galing sa isang law firm kasi baka masabi naman hindi ako professional. Medyo nakakaano yung ganong bagay. Agent kasi. Papaliwanag ko sa inyo mga kadyani na hindi po ako attorney, hindi po ako legal counsel, hindi po ako ordinaryong empleyado, lamang po ako para malinaw na rin po sa mga taong nanonood sa akin na ang alam ko lang po ay magbahagi ng mga nakukuha ko ring mga impormasyon sa mga ibang mga abogado na kung saan tinalakay nila at bibigay sila ng kaalaman para sa ating karapatan. Okay? Unang-unang sinabi, di po ba, nung nag-post ay may attorney at yung staff ng isang OLA nandun sila sa presinto. Unang-unang mali na kagad yung proseso. Hindi po kailangang idaan sa presinto kung kayo may reklamo doon sa mga borrower o sa mga kliyente ninyo, kasi meron tayong tinatawag na small claims court at hindi na kailangan ng abogado para dito. Ito galing sa isang law firm na website, Respicio & Co. law firm. Pinagmulan nitong aking pagbabasihan ng ating jurisprudence dito sa ating pag-uusapan. Question, kailangan po ba ng abogado sa pag-file ng small claims? The answer, hindi po obligado na kumuha ng abogado sa pag-file ng kaso sa small claims court. Excuse me. Ang proseso sa small claims court ay idinisenyo para maging simpleng paraan para sa mga ordinaryong mamamayan na magkaroon ng mabilis na resolusyon sa kanilang mga alitan na may kinalaman sa mga maliliit na halaga. Okay? Simplified process, pinadali ang proseso sa small claims court upang ang mga individual ay maaari mag-file ng kaso at magrepresenta sa kanilang sarili ng walang tulong ng abogado. Malinaw. Limit on the amount involved. Ibig sabihin kung ano yung limitasyon ng halaga na involved dito o nasasakop ng batas ng small claims court. Ang mga kaso na maaaring i-file dito ay limitado sa mga alitang may kinalaman sa halagang hindi lalagpas o lalampas sa 1 milyon ayon sa circular ng Supreme Court. Ayan na malinaw, 1 milyon hindi lalagpas. Ibig sabihin mula sa pinakamababa hanggang sa 1 milyon.
ang kayang i-accept o tanggapin na reklamo ng Small Claims Court. Hindi po magsisimula sa 1,000,000. Ang dami kong nababasang ganyan sa Facebook page na nagmamarunong na hindi naman naiintindihan kung ano ibig sabihin kasi ng threshold. Kasi nag-search sa Google, lumabas the amount of small claims is threshold 1,000,000. Ibig po kasi ng threshold hindi lalagpas at yung sa tamang halaga. Hindi kasi, magbasa muna kasi, mag-research muna po kayo bago nyo magpakalat ng mga misinformation, misleading information. Diyan ako galit. Yung basta may ma-post lang, matakot tuloy yung ibang tao. Ay magkaroon tuloy ng ibang tao ng maling impormasyon na sa kung saan akala nila tama yung sinasabi nila. Hindi naman pala tama yun. Kaya magbabasa kayo, kung saan man kayo magbabasa, dapat doon sa mga abogado na mga pinopost din nila sa mga website nila. O kaya manood kayo sa mga abogadong kilala. Dito, marami tayong abogadong kilala dyan. Sa TikTok, sa Tony Jokno, si Attorney Roman, di ba? Si Attorney Hayes, si Attorney Mix Grales, si Congresswoman. Ang dami dyan, kaya nagtataka ako sa inyo, ba't ang dami nagmamarunong pag ganyan? Ako hindi ako nagmamarunong, hindi po ako perfecto. Nililinaw ko lang, kaya kinukuha ko yung mga pinagbabasihan nating jurisprudence dito about sa batas. Naintindihan po sana natin, no? Para magkaroon naman kayo ng ideya, para kung sakaling maharap kayo sa ganong klase ng sitwasyon na pinadala ko sa presinto ng isang OLA agent na naniningil sa inyo at ginawa nga sa inyo yon, may karapatan kayo umangal o lumaban ng legal sa kanila. Kasi hindi po tama yung sasabihin na ipapakulong kayo. Ngayon, saan po natin pagbabasihan yung batas na kung saan hindi kayo pwede makulong kung tungkol sa utang? Eto po, galing naman po yan sa Pilistar. Sa huling basa ko yan, Pilistar or something sa tabloid. Nakita ko yan sa website para malinaw nyo yung pagbabasihan tayo. Wala naman talaga nakukulong dito sa Pilipinas dahil sa utang, alinsunod sa Section 20, Article 3 ng ating 1987 Constitution, kung saan nakasaad na no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Di ba? Ang linaw. Gayon pa man, ang nasabing garantiya ng sa ating saligang batas ay para lamang sa mismong akto ng hindi pagbabayad ng utang. Hindi na saklaw ng proteksyon na ito ang iba pang aksyon na may kinalaman sa naging pag-utang o sa hindi pagbabayad. Ito, example, okay nangutang kayo sa bangko, ngayon nag-file kayo, apply kayo, nagbigay kayo ng peking information like the ID or ibang dokumento na kayo ay mag-apply, nagbigay kayo ng dokumento, kunwari COE, Certificate of Employment, na kinailangan ng bangko. Pagkatapos wala pala kayong trabaho, nagpagawa lang kayo doon sa rekto. Okay, nagigets nyo ako? Panilin lang, ibig sabihin fraud sa simula pa lang. Nagbigay kayo ng ID, yung ID nyo peke yung address, tapos sa patunayan na peke yung address, so nakaloan na kayo at hindi kayo nagbayad, doon na hindi sasakop yung saklaw ng batas ng 1987 Constitution na kung saan papasok na po kayo doon nga sa madalas na sinasabi nila na istapa o swindling. Doon na po papasok yung criminal case. Sana naiintindihan nyo yon. Hindi yung basta babanat lang tayo ng may magpo-post katulad nun. Yung mga ganong klase, kung kayo member ng mga group, ng mga Facebook page ng mga OLA victim, huwag kayo nagpapaniwala sa pinagsasabi ng mga yan. Nananakot ng mga agent yan kasi sumasali na rin sila sa mga Facebook page, Facebook group, group chat, sa mga messenger. Sumasali ang mga yan. Ako, umalis na ako dahil medyo survivor na ako Ako, nagbibigay na ako sa inyo ng ideya o knowledge about this para magkaroon naman kayo ng sapat na lakas na loob para harapin yung mga yan. Kung sakaling dedemanda kayo, sabi ko naman sa inyo, pwede kayo i-demanda yan. Pero civil case, hindi po criminal case. Lalo kung kayo gumamit naman po ng tamang mga dokumento at kayo naman ay in good faith, ika nga, nung kayo ay nanghiram dyan, pinaliwanag nyo bakit kayo humiram at hindi kayo nakabayad kasi nababaon kayo sa utang. Naintindihan po ba natin? Ako, naintindihan po kayo. Sana naintindihan nyo rin po ako. Okay? Sana po naunawaan ninyo sinasabi ko na walang nakukulong sa utang unless may panloloko sa simula. Ngayon, sino ba yung naloloko doon sa OLA? Iba sa Truth in Lending Act, hindi nila pinapakita kung magkano ba talaga yung dapat mong bayaran sa araw-araw, kung magkano ba yung penalties, saan ba nila kukunan yung mga penalties natin. Di syempre sa mismong utang din natin, kung 5% ang utang kailangan idagdag sa penalty sa atin, magkano ba ang 5% ng sabihin natin 550 pesos? Di 50 pesos. Araw-araw, ganun yung penalties nun.
kung saan hindi kayo makakabayad. At sa interest, depende yan. Kasi sa SEC memorandum na binigay ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kailangan lang amang daw ay 0.5% or 15% per month na lamang po para magkaroon ng tamang interest ang mga lending companies na kusadi para hindi na magkapatong-patong yung utang. Ngayon, kung kailangan nyo bayaran, dodoble lamang po yan kahit tumagal po yan. Kunwari, tumagal na ng 3 taon. Ang kailangang bayaran lang po na 5,000 magiging 10,000. Yun lamang po ang pinaka sapat na pwede nyo bayaran. Yun ay ayon kay Shell no, sa kanyang mga videos. Search niyo yung kay Shell Yok. Medyo hindi ko mahanap dahil hindi ko maano sa cellphone ko. Iba cellphone na gamit ko ngayon. Kaya siguro sa susunod i-picture natin yung mga videos ni Attorney Shell Yok no. Isa rin sa mga magagaling ng mga attorney yan na kung saan nakakapagbigay din ng payo. Totoo yan. Napakahusay po niyan. Ngayon, kung mga mahilig kayo sa mga batas-batas pag-aaral, kaya sabi ko sa inyo, mas maganda mag-aaral kayo kahit basic. Hindi yun nangangapa tayo, nanginginig tayo sa takot dahil pinagbabantaan tayo ng OLA. Di ba mas maganda meron tayong alam sa legal, sa karapatan natin mga borrower, tayong mga kliyente na nanghiram sa kanila na hindi naman nais natin na takasan. Nais nating bayaran, nagkakataon lamang na nagkabaon-baon sa utang dahil sa tapal system at sa pananakot. Kasi natatakot kayo kahit totoo pag natakot kayo sa mga yan, kayo ang talo. Na-stress kayo, pag i-stress mental health niyo, hindi kayo makapagtrabaho, di ba? Tama ako, mali? Kasi pag hindi kayo makapagtrabaho, sa kayo kukuha ng pambayad? Iisipin niyo araw-araw kung gaano lumalaki utang niyo, nababaon na ako sa utang, manghihiram na naman kayo. Yun ang pinakaiwasan niyo kung kayo may baon na sa utang at maghahanap pa kayo ng pang mahihiraman, huwag niyo na ituloy. Huwag na lang kayong umutang. Gawa nyo na lang ng paraan. Siguro kung gusto nyo talaga mabayaran is makipag-settle na lang kayo ng maayos sa legal settlement. Makipag-usap. Kung ay makipag-usap ng maayos ng isang OLA agent, tandaan nyo, huwag nyo nang i-entertain. Kung kayo ay binumura na, binabalahura na yung pagkatao nyo, pinagbabantaan na kayo, huwag na. Huwag nyo nang itry makapag-usap sa mga yan dahil pipilitin nila kayo na magbayad ng buo kasama yung interest. At kung ayaw nila ng partial, hayaan nyo sila. Batas naman tayo para dyan na kung saan hindi pwede na mag-pass doon sa hihigit sa hiniram yung principal amount. Isang example ko sa inyo, kung 5,000 ang utang nyo, hindi lalagpas sa mahigit sa doble yan. Kailangan kung babayaran nyo yan, mahigit na ilang taon, 10,000 lamang po yan. At kung ipapile nyo dun kayo sa SEC, kung mag-file na reklamo sa website nila, mag-send kayo ng email sa kanila, i-save nyo lahat yung transaction at yung mga sinasabi nila sa mga text ninyo at sa mga email ninyo para i-forward niyo po yan sa SEC at doon niyo po i-file ng complaint para malaman nila na nagmalabag sila sa mga patakaran at sa mga pamantayan ng rules and regulations ng SEC about sa interest rates. Okay? Huwag po kayo matakot. God bless po. Ito ang inyong lingkod ka dyan ng Janitor TV.